Sa kabila ng pag-unlad ng kaalaman sa ating panahon, patuloy na isinusulong ng mga lokal na pamahalaan ang pagkakaroon ng pampublikong aklatan sa bansa. Ang hatid na benepisyo ng mga aklatang ito, ihahatid sa atin ni Julian Bunag. Sa kasalukuyang panahon kung saan halos lahat ng bagay ay makikita at malalaman mo na in just one click, isang lugar pa rin ang pinipili ng ilan sa mga kababayan natin para maghanap at tumuklas ng karunungan sa pamamagitan ng mga libro. Sa lungsod ng Quezon City, matatagpuan pa rin ang isang buhay na pampublikong aklatan na bukas para sa lahat. Ang ating Quezon City Public Library ay naitatag way back August 16, 1948. So 78 years na tayong nagseserbisyo sa ating mga Q-citizens. At actually, nung una, nagsimula lang siya as a small unit ng ating National Library of the Philippines. At ngayon, nag-expand na tayo. Mula sa iisang pampublikong aklatan, lumago ito at nagkaroon ng mga sangay. Sa kasalukuyan, mayroon ng 38 branches sa 6 na distrito ng Quezon City. They are situated near the barangays. Or inside the barangay hall. May space sila doon near the barangay or within the barangay premises. Our Quezon City Public Library, main and branches, is open to the general public. So, kasi public library nga tayo we cater to the general public. Yeah. At dahil sa magandang pasilidad, libre at stable na internet access na handog nito sa publiko, maraming estudyante ang dito pinipiling maglaan ng oras para mag-aral. Well, una-una because of its peaceful ambience and because of how LGUs or how librarians serve us. Kung nasan tayo ngayon sa library because of malinis, libre at quality ang Wi-Fi, ang facility, mga charging ports. Ang study buddy naman na sina Noresam at Adeline bilang mga taga-QC, dito rin sa QCPL napiling ilagak ang kanilang oras sa pagre-review dahil anila sa pagiging accessible nito para sa kanila. Aminado si Adeline na ginaganahan siyang mag-aral kapag nasa pampublikong aklatan kumpara sa mga aklatan na mayroon sila sa kanilang pamantasan. Ang motivating po kasi makita ng ibang tao na nag-aaral po. Parang pag pag yung library po sa university namin, usually po sa makikita ko, tumatambay lang po, gano'n. Pero pag dito po kasi oftentimes, ang makikita ko po mga pumupunta rin po dito nag-aaral. So, ang motivating lang din po para sa akin. Kaya malaking tulong naman para kay Noresam ang ganitong aklatan para anyang masuring mabuti ang mga impormasyong kanyang nalalaman mula sa iba't ibang mga libro. Napili ko na talaga mag-library kasi yung ambience po sa bahay po kasi medyo gloomy. Yung mga books na yun, it's very convenient for me because it allows me to cross-references din po sa mga ibang authors ng books po. Sa ngayon, hindi bababa sa 100,000 mga libro ang maaaring ma-access at mahiram ng mga nais magtungo sa QCPL. Bukod sa paghiram ng libro, ay maaari ring mag-online class o kaya naman ay magkaroon ng small group discussion dito. Lahat naman po ay pwedeng pumunta sa QCPL po, taga-QC man po o hindi, ay welcome po kayo sa library. So ang mga may QC ID po ay pwede pong manghiram ng libro at pwede po silang mag-reserve sa website po namin kung sila po ay nakaregister dito. At ang pwede po nilang hiramin ay 3 libro hanggang sa 7 araw po. So kung yung mga wala pong QC ID po ay library pass po ang ini-issue namin. At ito po ay magagamit po nila na manghiram po ng libro sa loob lamang po ng library. Inaanyayahan po namin ang lahat na bumisita po sa ating Quezon City Public Library, hindi lamang po dito sa main library, kung hindi po sa ating 38 branch libraries po na located po sa different districts po ng QC. At bukas po kami mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. At bukas din po kami ng alas 8 ng umaga ng Sabado hanggang alas 4 po ng hapon. At ito din po ay bukas sa mga district libraries po ng Quezon City.
Sa panahong dominado ng digital na teknolohiya, nananatiling tahanan ng karunungan ang mga aklatan, isang lugar ng pagkatuto, pagtuklas at paglago. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.